Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pinangalanan na mga kababayan ni Senator Ping Lacson, yung isang DPWH Undersecretary na ang sabi, pasimuno ng budget insertions sa DPWH. Parang kamukha ni Aura. O ito si Aura, mga kababayan, Brigela. Magkamukha oh. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Bigla ka na. Naisip ko si Aura Brigela. Ay makita ko itong yusik ng DPWH. Nang sabi, siyang pasimuno sa mga budget insertions. In-expose po ni Ping Lacson, no? DPWH Jose Cabral, tag in early budget insertions. Sabi ni Ping Lacson. Breaking news ito ngayon. 14 minutes ago pa lang, oh. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Senator Ping Lacson on Sunday alleged that DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral was the official who invited lawmakers to make early insertions in the proposed 2026 national budget. Kita ninyo, talagang may sindikato. Tama si Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Pinamumugaran po ng mga criminal syndicates yung DPWH sa pamumuno ni dating Secretary Bunuan. Tahimik dito si Secretary Bunuan. O ngayon, nang mag-resign at tanggapin ng ating Pangulo yung kanyang resignation, ipinalit si Vince Dizon. Lahat ng mga opisyal pinaresign. From USEC, pinasubmit ng courtesy resignation hanggang sa district engineers. Malamang sa malamang dahil pinangalanin na itong si Cabral bilang pasimuno ng insertions, diretso na itong masisibak. Yan malamang katropa ito ni Diskaya. Magkakakilala sila. Tapos yung mga senador, mga kababayan na nasa likod ng insertions. Kasi sabi ni Ping Lacson, ito daw yung tumatawag sa mga politiko para magsagawa ng insertions. Tinatawagan ito yung mga senador, kung sino pa. Siyempre mga congressmen siguro. Yan Si Jose Cabral, Maria Catalina Cabral Anya, was the official who invited lawmakers to make early insertions in the proposed 2026 national budget. Sabi ni Ping Lacson, yung isang staff member of Senate Minority Leader Tito Soto received a call shortly after the May 2025 senatorial elections from someone identifying herself as Undersecretary Cabral, asking them to submit proposals for the National Expenditure Program for 2026. Sasabihin ko na, si Undersecretary Cabral daw ang tumawag sa kanyang staff, referring to Tito Sen, at sinabing magsingit kayo dito nang gusto ninyong isingit. Nagkabukingan na, mga kababayan. Tandaan ninyo ang pagmumukhang ito, mga kababayan. Yan si Jose Cabral ng DPWH. Sabi ni Ping Lacson, hindi wala na. Kung isa si Senator Soto na inoferan, sino pa ang na-oferan ng ganoon at sino ang nag-submit? Sabi po ni Lacson sa interview ng DCWB kanina. He added that Soto declined to make insertions consistent with their advocacy for transparency. Nagkamali, mga kababayan, si Jose Cabral ng tinawagan na staff. Ang akala siguro, matutukso si Tito Sen. Hindi man po hindi pinatulan ni Tito Sen yung offer na budget insertions. Sigurado, itong mga budget insertions, ito mga kababayan, yung source ng korupsyon. Kasi ito yung mga in-implement na ghost projects, flood control projects, in-implement sa hangin. Tapos diretso kubra ng milyon-milyon. Kasabuat yung district engineer, kasabuat yung kontraktor. Siyempre, ang author, mga kababayan, yung sindikato sa DPWH at yung sumang-ayon siyempre na politiko. Kung senador, di senador. Kung congressman, di congressman. Ati-ati ang mangyayari siyempre. Lacson noted that
The budget call for 2026 began in January 2025 and likely ended in June, weeks before President Ferdinand Marcos Jr. urged lawmakers in his July 28 State of the Nation address to ensure accountability in the budget process. So sabi po ni Ping Lacson, hiningi na niya yung DPWH records and has already flagged hundreds of questionable entries including 660 identical 100 million projects without details or stationing. Imagine 660 identical 100 million ang bawat isa. Walang detalye or stationing. So such collusion anya, he warned, undermines checks and balances. Ito yung mga palusot mga kababayan. At karamihan dito, mga flood control projects. Kasi po sa flood control, madaling sabihin, nasira na niya eh. Malakas yung baha, natabunan. O kung hindi, mga kababayan, duplication nga eh. Identical, doble-doble yung nilagay na budget. So, doble yung yung kinukobra nila. Wala mang in-implement kasi nga ghost. Ganon katindi ang korupsyon sa DPWH involving contractors and district engineers at malamang may mga opisyal pa na kasangkot. Ito na nga po, pinangalanan na ni Ping Lacson. Si Jose Cabral. You see? Kaya naiyak yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa interview ni Vicky Morales. Tapos nagpost si Ping Lacson. Ito yung naging reaction ni Ping Lacson sa pagluwa ng ating Pangulo. Sabi kasi ng ating Pangulo sa kanyang podcast, I see people having a hard time and they don't deserve it. Mabuti kung masamang mga tao yan. Dapat parusahan, hindi naman eh. Yes, sabi ni Ping Lacson, we feel you, Mr. President. You have given me and my team the firm resolve to do our part in exposing, even compiling solid evidence to nail these greedy flood control profiteers and their cohorts, both in the public and private sectors. We have your back, sir, sabi ni Ping Lacson sa kanyang post sa X. Ito yung part ng podcast, mga kababayan, na napaiyak yung ating Pangulo. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Sabi po ni Ping Lacson, mawawala lang ang safeguards pagka nagkaroon ng sabuatan, pag may collusion. Kasi kung mawawala ang check and balance, mawawala ang lahat ng safeguards. Maski may safeguards, babaliwalain. Tulad ng nasaksihan natin sa pagdinig ng DBCC, lumabas na sa NEP pa lang, meron ng sabuatan ang legislador at DPWH, legislators at DPWH. Ayan, malamang matagal na itong ginagawa nila at walang nag-i-expose mga kababayan sa previous administration. Kaya malakas ang loob niya na tumawag sa mga senador. Kasi siguro, ang kagawian na, hindi po pinatulan ni Tito Sen. O ngayon, nabulgar na siya. Siya ang tumatawag sa mga legislators para magsagawa ng insertions. Ayan po. Jose Cabral ng DPWH. Ito yung mga reaction sa mga tao. Sabi ni Sendis, duckface. Kamukha po ni Aura, bigila. Sabi ni Tami, pwede firing squad. Sabi ni Carl, nagparitoke ng lips. Diyan napupunta ang komisyon niya sa budget insertions. Sabi ni Melody Victorio, TY so much po Senator Lacson and Soto for transparency. Sobra pong nakakatuwa na dadaragdagan ng mga leaders na nagmamahal na tunay sa bansa. Sabi ni Candido, may kalang tukon sa liog anang imong kadina sa liog day Cabral pestika.
Ayan o, diamond siguro, ay, perlas, pearl. Ang ganyang necklace po, pearl. Sabi ni Christopher, mamatay na nga ang mga kurakot sa bayan, mga walang ya kayo. Sabi ni Mayla, lakas ng loob ni Yusek. Matagal na sigurong kalakaran na gano'n ang talagang ginagawa. Kaya parang normal na lang sa kanya yung tumawag sa mga senador. Kasi marami sigurong mga senador sa mga nakaraan, pati mga congressmen, ang ginagawa ang ganyan, yung mga budget insertions. Kaya siya na mismo ang tumatawag sa mga legislators. Ganon katindi. Kaya pati yung singer na si Eli Buendia po, pumalag na rin sa malalang korupsyon sa Pilipinas. Sa kanyang interview with ABS-CBN, naglabas na rin ng kanyang saloobin tungkol sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Itong si Eli Buendia, kaugnay ng mga flood control projects. Sabi ni Buendia, it is an injustice anya to the people, especially to the taxpayers. I'm included in anya. I pay my taxes. So yeah, it's a shame. I hope anya that there will be justice for the people. That's all I can say. Nauna na ring naglabas ng saloobin sina Ann Curtis, Nadine Lustre, Bianca Gonzales, Pokwang, Vice Ganda at marami pang iba. Sabi nga natin, itong mga celebrities, isa sila sa mga nagbabayad ng mataas na buwis po. Milyon-milyon ang kanilang binabayad sa gobyerno. So anyway, yan po yung ating short video dito sa ating podcast, Life with Dan TM. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click subscribe nyo po. At ito'y atid sa inyo ng ating bagong produktong binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto na try nito po at mag-order o magnegosyo, mag-message na lang po kayo sa akin sa Dante Maravillas sa Facebook account natin. Sa Messenger po, wag dito sa comment box ng YouTube kasi mahirap mag-reply. O kung hindi, sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi ninyong tatandaan sa buhay po, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.